Miss Susan Roses. Siya ang reynang walang kupas ang ganda. Nakikiangkas lang ho. Siya ang reynang walang kupas ang husay sa pag-arte. Uy, huwag ka magbibiro ng ganyan, ha? Nga ang apo ko. Siya ang reyna sa buhay ng nag-iisang The King. Ang reyna ng pelikulang Pilipino at reyna sa puso ng buong sambayanan, si Susan Roses. Sa kanyang patuloy na pamamayagpag at pagkinang, ipinanganak noong July 28, 1941 sa isang tahimik na lugar sa Bacolod, si Jesusa Sonora, o mas kilala nga natin bilang Tita Susan Roses. Bata pa lamang ay naging masugid na tagahanga na si Tita Susan ni Gloria Romero. Kaya naman, sa minsan niyang pagbabakasyon sa Maynila, hindi niya pinalampas ang pagkakataong makita ng personal ang idolo sa studio ng Sampaguita Pictures. Pero sa pagdalaw niyang ito sa idolo, hindi inakala ni Tita Susan na darating ang araw na siya'y magiging idolo rin ng marami at titingalain bilang reyna ng pelikulang Pilipino. Unang lumabas ang 10 taong gulang na Susan Roses sa pelikulang Mga Bituin ng Kinabukasan. Pagkatapos nito, pansamantalang tumigil sa pag-arte si Tita Susan para sa kanyang pag-aaral. Pero makalipas ang 4 na taon sa kanyang pagbabalik sa pelikula, nagtuloy-tuloy na ang pagkinang ng kanyang bituin. Mula sa first launching movie niyang Boksingera, naging paboritong mukha na si Tita Susan sa mga pelikula. Mas lalo pa siyang nagningning ng gawin niya ang mga pelikulang kapareha ang mga aktor na sina Juancho Gutierrez, Jose Marie Gonzalez, Romeo Vasquez at Eddie Gutierrez. Pero sa lahat ng kanyang naging leading men, pinakatumagal at tinangkilik ng tao ang team up niya sa hari ng aksyon na si Fernando Poe Jr. Sapagkat, kapiling kita. Ibig kong isuot mo ito. 1968, naging saksi ang buong bayan sa pag-iisang dibdib ni na Tita Susan at Tito Ronnie. Ang tambalang tumagal ng mahabang panahon, hindi lamang sa pelikula kundi maging sa tunay na buhay. Sa pagpapakasal kay Tito Ronnie, pinatunayan ni Tita Susan na hindi lang siya isang magaling na aktres, kundi isa ring mahusay na asawa at ina sa anak nilang si Mary Grace. Bilang isang ina, talagang palagi niyang pinapakinggan kung ano yung mga kwento ko. Talagang may oras siya para sa akin. At dahil doon, talagang naging magkaibigan kami. Hindi lang bilang isang ina ang turing ko sa kanya, naging parang best friend. Mula noon, pansamantalang iniwan ni Tita Susan ang pag-arte para umalalay sa kanyang pamilya. Isang desisyong hinangaan ng lahat. Nung kasikatan ng aking ama, nung talagang gumagawa siya ng pelikula, halos ilang dekada rin yun, inisip niya na kinakailangan meron talagang maiwan sa bahay para makasama ko. Actually, nung iniwan niya yung pelikula na yun, nung teenager ako, dahil sabi niya yun talaga yung importante sa buhay ng isang babae na habang nagdadalaga, ay merong nakakausap. Sa kabila ng matitinding pagsubok na dumating sa buhay ng ating reyna, ipinakita niya ang tatag ng kanyang loob at paninindigan. Hindi naman ako nagulat na talagang malakas siyang tao. Nung tumakbo yung aking ama bilang Pangulo, talagang ayaw niya na sumabak siya sa politika. Pero ganun talaga ang ugali ng aking ina. Kung ano yung napagdesisyon na namin, sinusuportahan niya. Nag-umpisa na doon, tuloy-tuloy na yon hanggang sa pagkamatay ng aking ama na parang siya naging simbolo ng katapangan at katatagan para sa amin. Kaya naman sa mata ng kanyang mga kaibigan, walang kapantay ang nag-iisang Queen of Philippine Movies. Si Swan is another institution. She's well and very much respected in the movie industry. Ang mga artistang babae, isa siya sa ginagalang at hinahangaan. She's a very private person. Hindi siya mayabang. Nag-iisip siya bago siya magsalita. Siya isang dakilang asawa, isang mahusay na artista, isang mabuting mamamayan. At si Tita Susan, ako talaga idol ng lahat yan sapagkat siya'y nakakapagbigay ng magandang ehemplo
ng isang pagiging tunay na artista. At sa kanyang pagbabalik pelikula at telebisyon, Wala na siya, anak. Kung ano't anuman ang kahihinatnan ng mga pinagagagawa mo, yan ay kasalanan mo. muli na namang pinabilib ni Tita Susan ang lahat sa kanyang walang kupas na husay. Mas masaya siya kasi hindi lang naman sa dahil nakakalabas siya uli, nakakahalubilo niya yung mga dating kasamahan niya sa pelikula at sinasabi niya na masayang kasama ang mga bata ngayon. Nakakatrabaho niya sila Claudine, sila Gabby, sila Dieter, si Angelica, lahat sila nagbibigay sa kanya ng bagong experience dito kung paano ngayon ang showbiz. At masaya siya kasi siyempre, parang nagkakaroon siya ng mga bagong kaibigan. At sa kanyang mga katrabaho, nananatili pa rin siyang inspirasyon at isang mapagmahal na ina. Si Tita Susan Roses ang aking idol. Siya ang pinakamagaling na mag-suggest ng storya sa iisa pa lamang. Ang dami na namin sinut dahil sa kanya. Si Tita Susan, syempre siya yung kaya sa isang nire-respeto na walang katulad. Tinitingala siya ng lahat, syempre, di ba? Nanay Susan ang tawag namin sa kanya dahil parang siya yung talagang tumatayong ilaw ng aming tahanan pagdating sa set namin dito sa isa pa lamang. Isang malaking karangalan, syempre, na makatrabaho mo ang isang Susan Roses. Tita Susan, I miss you. Sana magkatrabaho tayo ulit. And namimiss ko na yung mga words of wisdom mo. I love you. Maraming salamat po kasi kahit paano po, tinuring niyo po akong parang anak. Maraming salamat po. I love you, Tita Susan! Super special sa akin si Tita Susan kasi she takes time to make you feel special. Kasi nung nag-work kami, ang daming natutunan ko sa kanya about life, about stardom, about being a wife. She handles herself with so much dignity. She's a very generous and loving person. The way she carries herself is an inspiration to me. At ngayon, sa pagdiriwang ng reyna ng pelikulang Pilipino ng kanyang kaarawan, tuloy pa rin ang pagbabahagi ni Tita Susan ng kanyang inspirasyon at talento bilang isang kapamilya. Working with Tita Susan is a great opportunity that comes only once in a lifetime. For someone like us, Tita Susan, thank you for entrusting your cinema collection to us, from Patayin sa Sindak si Barbara to Maligno and the forthcoming Florinda. And thank you very much for sharing your gift of talent to us in Isa Palang. To the Queen of Philippine Movies, happy birthday. We love you, Tita Susan. Happy birthday, Tita Susan. Thank you for giving us the chance to work with you. We are truly proud to have you as the kapamilya. We admire you for your professionalism, the dedication you have to your craft, and truly, you are a great actress. We love you, Tita Susan. Thank you for all your love, for all your trust, and for caring for us as much. Happy birthday, Miss Susan. Thank you very much for sharing your talent, for being an example of grace, elegance, passion, and professionalism. Marami kang napaligaya sa pagbabalik niya sa telebisyon. Lalong-lalo na ang mga Susanians all over the world. On your birthday, Miss Susan, I wish you good health and many more blessings. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at sana ay matumbasan namin lahat ng pagmamahal na binibigay mo sa amin at sa lahat ng kasamahan mo sa trabaho. Happy birthday, Miss Susan. Happy birthday po, Manang Inday. At maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Hi, Swani. Happy birthday. Saan ang party mo, Day? Imbitahin mo naman ako. Tagal ko lang kilala yan dahil kay Eddie. Ang bait siya. Basta lagi mong alagaan ang sarili mo, Tita Swani, at yung health mo. At anytime na kailangan mo ko, isang ganun mo lang. Andiyan na si Dick para sa'yo. Happy birthday! Ninang, alam mo naman, alam kita. Kung kailangan mo ng kausap, kailangan mo si Rockefeller, nandito lang ako. I love you. Happy birthday. Tita Susan, it's Sharon po. Happy birthday, Tita. May God continue to bless you always. Nandito lang po ako. Tita Susan, alam mo na pumapangalawa sa mom ko yung opinion mo ang mahalaga sa akin. Nagpapasalamat ako sa lahat ng advice, sa lahat ng
trust na binibigay mo sa akin. I thank you so much. Happy birthday, Tita Susan. Mahal na mahal kita. Moms, I'd like you to know that I feel very blessed to be your daughter. You continue to be a source of inspiration to me and my family, especially your grandchildren. Thank you for living by your convictions. You are definitely the best role model we could ask for. We love you very much. We are proud of you. Happy birthday. Mula noon hanggang ngayon, si Susan Roses, mananatiling reyna ng pelikulang Pilipino at reyna sa puso ng buong sambayanan.